A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abad. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sandaigdigan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at gawa. At sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad, mapasakan niya nawa ang kapayapaan ng Allah, ang siyang huling sugo, Propeta ng Allah. Naway ang kapayapaan ng Allah ay mapasakan niyang Propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga propitang nauna pa sa kanya, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay labis na nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkalooban po niya muli tayo ng pagkakataon na magkakasama ngayong hapong ito. Sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, dahil nga po sa ating pandemya, dahil sa COVID-19, marami po sa ating mga kapitbahay, kamag-anakan, ang nawawala. Sila po ay pumanaw na, hindi natin akalain. Kaya ngayong hapong ito, labis ang pasasalamat ko sa Allah at tayo ay binigyan ng pagkakataon na muling magkasama, mapag-usapan at mapag-aralan ang mga bagay-bagay, mahalagang bagay na ating kailanganin sa ating araw-araw na pamumuhay para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mga kababayan, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng pagbati ng mga Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naway ang kapayapaan at habag ng ating tagapaglikha ay mapasa Kanya o mapasa ating lahat ngayong hapong ito. Dalangin ko, mga kaibigan, mga kababayan at mga mahal ko, sana pakinggan niyo po ng mabuti ang aking mga sasabihin. Huwag po niyong isipin na paulit-ulit na lamang ang aking mga sinasabi. Ito ay ginagawa ko po, sinisikap ko sa iba't ibang pamamaraan na maipaparating sa inyo ang aking mensahe. Na huwag po ninyong ipagkait sa inyong mga sarili ang tamang pamamaraan ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po natin na ang buhay sa mundong ito
ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at pagpapaalipin sa ating tagapaglikha. Ito po ang kailangan nating isiping mabuti. Dahil tayo man ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan sa mundong ito. Lahat ng ating kayamanan, pag-aari, lahat pong yan ay may katapusan. Ibig sabihin, oras na pumikit na po ang iyong mga mata at wala na pong hangin ng iyong mga ilong. Ibig sabihin, ang puso po ninyo ay tumigil na sa kanyang pagtibok. Kayo po ay isa ng patay. At kapag ang isang patay, wala na po siyang ibang magagawa kung hindi aantayin na lamang na siya ay sisikaping mailibing. Ngunit ito po ang katotohanan ng ating buhay. Tayo ay pinanganak, tayo ay lumaki sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating mga magulang. Ngunit sa ating paglaki, tayo naman ay dumarating sa pagtanda. Walang ibang magbabato, walang sinuman ang magbabato sa mundong ito. Ibig sabihin po, tama ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan. Dapat ito ay paghahandaan natin dahil sa araw-araw na tayo ay nabubuhay. Araw-araw lumilipas. Araw-araw papalapit tayo sa ating mga hukay. At ito ang katotohanan sa ating mga hukay. Tayo ay ililibing lamang. Walang imposible sa isang matandang mamamatay dahil ang bata nga namamatay, matanda pa kaya. So, ibig sabihin, anong oras na ikaw ay babawian ng buhay ng iyong tagapaglikha, wala kang maidadagdag, wala kang maibabawas, bagkus sa takdang oras na ikaw ay babawian ng buhay, wala ka nang magagawa kung hindi tanggapin ang iyong kamatayan. So mga kaibigan, mga kababayan, ito lagi po ang aking paalaala sa bawat isa. Ang buhay na ito ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda, at pagiging alipin ng ating tagapaglikha upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Uulitin ko po, mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay. Ang buhay na ito ay binigyan tayo ng ating tagapaglikha ng sapat na katalinuhan, sapat na pag-iisip. Ito po ang ating free will. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay susubukan ng ating tagapaglikha. Binigyan niya tayo ng kakayahan na pumili anuman ang naisin natin. Sumunod o hindi sumunod, ikaw ang gagawa nito. Ngunit ang ating tagapaglikha ay hindi po siya nagkukulang. Dahil sa mahal niya ang kanyang mga nilikha, lalo na ang tao, na binigyan niya ng kakayahan upang magiging tagapag-ayos, tagapagmana ng kanyang mga nilikha. Kung baga tayo ang magbabantay, tayo ang mag-iingat
ng mga nilikha ng ating tagapaglikha dahil yan ay nilikha niya ang lahat-lahat para sa ating lahat. Ngunit, sa kadahilanan na yan, nilikha niya ang araw ng paghuhukom at nilikha niya ang impyerno at paraiso. Kaya ito po ang kailangan nating isaisip. Anong uri ng pamamaraan ang iyong iisipin? Ito po ang simple na masasabi ko po sa inyo. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng tagapaglikha at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, yan po ang simpleng pamamaraan upang matuntun po natin ang daan tungo sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ito po ang kailangan po nating ulit-uliting pag-aaralan. Sa kadahilanan na ang hirap po talaga ang tinatawag na kinamulatan at kinagisnan. Parang komportable na tayo doon. Ano man ang ating kinagisnan, ano ang ating kinamulatan, yun na lamang. Ngunit, yan po ang malaking pagkakamali natin sa ating mga sarili. Huwag po nating ipagkait ang mga bagay na kailangan nating baguhin sa ating mga sarili. Kailangan mag-isip po tayo. Gamitin po natin ang ating kaisipan. Ang Diyos na makapangyarihan, siya po ay makapangyarihan. Nilikha niya po ang buong sandaigdigan at ng kalawakan. At lumikha po siya ng tao sa 4 na paraan. Ito po ay paulit-ulit kong sasabihin sa inyo upang inyo lubos na maunawaan na ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan. Lumikha siya ng unang tao na si Adan sa pamamagitan ng pinaghalong alikabok at tubig. Ito po ay naging putik. At doon sa putik, sinabi niya ang kanyang salitang kun fayakun. Maging at naging ang putik ay naging si Adan. Ganun po ang kailangan nating tignan. Ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan. Sa pamamagitan ng salita niya, sa pinaghalong alikabok at tubig na ito'y putik, sinabi niya ang kanyang salitang maging si Adan ka at naging si Adan ang putik. Nung nilikha niya ang pangalawang tao at unang babae na si Iba, kumuha lamang siya ng isang tadyang ni Adan at sinabi niya, maging si Iba ka. Naging si Iba ang tadyang ni Adan. So, ibig sabihin po, ito ang patunay kung paano po kamakapangyarihan ng ating tagapaglikha. At bukod pa po dyan, si Iba ay nagmula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. Ito po ang kailangan tignan po natin. Huwag lamang po natin isipin na makapangyarihan ang Diyos pero gumagawa siya ng milagro. Hindi po. Makapangyarihan po siya pero pinakikita po niya kung paano po niya ginagawa ang mga bagay na makadiyos. Ang ating tagapaglikha ay hindi po siya gumagawa ng hindi na makadiyos na gawain. Katulad halimbawa, lilikha siya ng bundok na panay bato. Pero hindi po niya bubuhatin yung bundok na yon na panay bato upang ipatunay sa kanya, sa atin kung gaano siya kalakas. Ang makapangyarihang tagapaglikha, gumagawa lamang siya ng mga gawaing makadiyos para angkop po sa kanyang katawagang siya ang makapangyarihan, siya ang tagapaglikha, siya ang lahat ng mayroon. So, nilikha niya ang pangatlong tao at ito po tayong lahat, mga anak ni Adan at Iba. Ibig sabihin, sa anong paraan
nilikha tayong mga tao. Si Adan mula sa putik, si Iba na mula sa tadyang ni Adan na walang babaeng kasangkot. Tayo, dahil nandyan na yung si Adan at nandyan na si Iba, ibig sabihin, ang paraan kung paano tayo nilikha ng ating tagapaglikha ay sa pamagitan ng sperm cell at egg cell at ng bahay bata. Itong tatlong ito, kapag isa man sa kanila ang wala pong nabubuong bata. So, ibig sabihin, makapangyarihan ang ating tagapaglikha, pero pinakikita po niya na hindi po kababalaghan, bagkus nilikha niya ang sperm cell, nilikha niya ang egg cell, ang bahay bata. Ito po ang dahilan kung paano nagawa ang bata. So mga kaibigan, mga kababayan, yan ang katotohanan. Yan ang kailangan tignan po natin. Pang-apat na tao na nilikha ng Diyos, ng ating tagapaglikha, ay ang Propeta Jesus. Tignan po ninyong mabuti at pag-aralan po ninyong mabuti. Ang Propeta Jesus ay nilikha niya mula sa kanyang salita na dala ni Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel ang nagdala ng salita ng ating tagapaglikha kay Maria. Ang sabi niya, "O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng kababaihan sa buong sanlibutan. At ikaw ay magkakaroon ng isang anak at tatawagin siyang si Jesus." Ganun lamang po kasimple ang pagkakalikha kay Propeta Jesus. Kaya sinasabi ng banal na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakalikha kay Jesus ay katulad lamang ng paglikha niya kay Adan. Uulitin natin paano niya nilikha si Adan sa pamamagitan ng pinaghalong alikabok at tubig. At sinabi niyang, maging si Adan ka. Ganun lamang po ang pagkakalikha kay Propeta Jesus. Ang egg cell ni Virgin Mary na buhay na po sa kanyang sinapupunan, ito po ang na-fertilize ng salita ng Anghel Gabriel na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po imposible ito sa kadahilanan makapangyarihan ang ating tagapaglikha mula sa putik. Nilikha niya si Adan. Si Iba nagmula sa tadyang ni Adan. Tayo nagmula sa tatay at nanay, sa sperm cell, sa egg cell, at saka sa bahay bata, the womb of the mother. So nangangahulugan ng Propeta Jesus ay simple lamang ang pamamaraan na dapat nating tignan at isipin at pag-aralang mabuti. Ang Diyos na makapangyarihan ay makapangyarihan po siya. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, "Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad." Sabihin mo, Muhammad, ang Diyos ay tanging nag-iisa. Siya lamang at wala nang iba. Siya ang pinakadakila. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nanganganak. At sa Kanya ay walang katulad. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, napakalaking kasalanan na ating bibigyan ng biological son o anak ang ating tagapaglikha. Anuman ang naisin niya, sasabihin lamang niya ang kanyang salitang kun fayakun, maging at naging. Ibig sabihin, ganun po kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha.
Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, huwag nyo sanang ipagkait sa inyong mga sarili ang mga katotohanan ito na dapat po ninyong mapag-aralan, matutunan, at paniniwalaan. Dahil ito po ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Uulitin ko bakit tayo sinusubukan? Dahil sa ating katalinuhan, free will na ibinagkaloob sa atin ng ating tagapaglikha. Kaya ano po ang kahalagahan? Ito po ang titulo ng ating pinag-uusapan ngayong hapong ito. Ano po ang kahalagahan ng ating buhay sa mundong ito? Simple lamang po ang ating dapat gawin sa buhay natin sa mundong ito. Hindi po masama ang magsusumikap. Lahat po ay mayroong batas na dapat nating sundin. Kaya kapag nagsusumikap ang tao at siya ay yumaman, ibig sabihin kalooban ng ating tagapaglikha ang lahat ng yan. Ngunit kung siya ay mananatiling sa kahirapan, ibig sabihin yan ay pagsubok para din sa kanya. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, maging sino ka man sa mundong ito, pare-pareho lamang tayo ng paghahanda. Ang paghahandaan po natin ay ang buhay na walang hanggang. Ito po ang buhay na forever. Ang buhay na masasabi po natin, masaya kapag tama ang iyong paghahanda. Napakalungkot kapag mali ang iyong paghahanda. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, sikapin po natin na sa araw-araw na ating ginagawa, mapaghandaan man po lamang natin kung ano ang buhay sa kabila. Hindi na po kailangan pang magdebate, mag-argumento, kung ano-ano po ang mga bagay na kailangang gawin ng tao. Pasikatan, kung sino ang matalino, sino ang magaling, hindi po yan ang ating kailangan. Kailangan lamang ang simple na pangunawa. Number 1, dapat tanggapin mo na ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan. Siya ang lumikha ng buong sangdaigdigan at lumikha ng buong sangkatauhan. Makapangyarihan siya, hindi niya kailangan ang makasama o sino paman. Ibig sabihin, ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa. Siya ang dapat nating sasambahin. Siya ang dapat nating hingian ng ating mga pagkakasala. Patawad sa lahat ng ating mga pagkakamali. Pagpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at gawa. At humingi tayo ng patnubay lamang sa Kanya laban sa isinumpang si Satanas. Ito po ang kailangan nating isagawa. Si Satanas ay hindi kanino man kaibigan siya. Bagkus siya ay kaaway, mortal na kaaway. Tandaan po ninyo na si Satan o si Satanas, siya po ang nagbigay mga bulong kina Adan at Eva kung paano si Adan at Eva bumagsak sa pagsubok sa paraiso. Kaya sa ating buhay ngayon, ang pinakamahalaga, bakit tayo nandito sa mundong ito, hindi lamang po na tayo ay kailangang mamuhay, bagkus kailangan gamitin natin ang buhay na ito upang paghandaan ang araw ng paghuhukom.
Ang araw na ito po ang talagang kailangan po nating pag-aralang mabuti. Kung bakit halos lahat po ng mga Muslim na nagbibigay katuruan sa Islam ay talagang parang pinipilit namin na sana matanggap po ninyo ang katuruang ito. Dahil kung batid lamang ninyo kung gaano namin kayo kamahal, ibig sabihin, kung tayo ay nagkakasama sa mundong ito, nais din namin na kayo ay makakasama sa kabilang buhay. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, napakasimple ang ating paghahanda. Una, alamin mo kung ano ang tunay na relihiyon. Ano ba ang dapat nating gagawin upang makamtan po natin ang landas na ating dapat tahakin? Tignan po ninyo ang mga sinasabi ng mga tagapagbigay kaalaman ng mga Muslim. Ito po ang sinasabi namin. Islam, ito ang batas ng ating tagapaglikha. Napakalalim ang ibig pakahulugan po nito. Ngunit sa simple na pangunawa, ang Islam ay Arabic na kataga na ang pakahulugan po nito ay pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Mahirap po ba unawain ito? Tatlong kataga sa Tagalog, pagsunod, pagsuko at pagtalima. Submission, surrender, and obedience sa English. Isang kataga lamang nito sa Arabic ay Islam. So, mga kaibigan, mga kababayan, talagang ulit-ulitin ko man po sasabihin sa inyo. Sinabi mismo ng ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 5 verse 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa araw na ito ay ginawa kong ganap ang inyong relihiyon at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya maliwanag po talaga na ang ating tagapaglikha, nilikha niya ang buong sandaigdigan at ng buong sangkatauhan, ngunit pinadala po niya ang kanyang mga propita, ang kanyang mga kasuguan, ang kanyang tinatawag natin na kapahayagan upang igabay ang tao sa tamang katuruan na dapat niyang tatahakin. Kaya sinasabi ng ating tagapaglikha na ang kanyang relihiyon ay ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan. Yan po ang kaligtasan natin. At ito po ang delikado na sinasabi ng ating tagapaglikha. Sa chapter 3, verse 85, maliwanag po na sinabi ng ating tagapaglikha, at sino man ang maghahangad ng ibang relihiyon maliban sa pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kaniyang mga kautusan, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. At sa araw ng paghuhukom, siya ay kasama sa mga taong talunan. So napakaliwanag po mga kaibigan, mga kababayan. Sa muli-muli, ating pag-aaralan po ang Islam. Atin pong isipin na sa katuruan ng ating tagapaglikha sa banal na Quran, talagang ito ang purong salita ng ating tagapaglikha
na ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng direktahan, wala pong tagapamagitan. Mula sa Allah, dala ng Anghel Gabriel, ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang lahat ng kapahayagan kanya itong nasasaulo, at ang lahat namang nasasaulo niya kanya itong binabahagi sa kanyang mga kasamahan na sila ang marunong magsulat. Ngunit mas higit na mas marami o ang lahat ng katuruan o revelasyon ay kanila itong nasasaulo. So ibig sabihin, buhay na buhay pa ang Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah, ay kumplito na po ang banal na Quran. Kaya ito ang sinasabi ng mga Muslim, kumplitong aklat ng salita ng ating tagapaglikha, ang banal na Quran. Dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran, amin itong ipinadala at amin itong proteksyonan. So paano po ang naging protection ng banal na Quran? Ay ang mga tao mismo mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa pinakahuling-huling tao na Muslim sa buong mundo ay kabisado milyon sa mga Muslim sa ating kapanahunan ngayon. Sa aulado ang banal na Quran from cover to cover. So ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, ano pa ba ang hahanapin mo sa isang revelasyon, sa isang kapahayagan na wala kang maitatanong maliban na ito ay katotohanan? Ang relihiyon na ating dapat pag-aaralan, ito yung tinatawag nating kriteria ng tunay na relihiyon. Ang katuruan ay makatarungan at may katotohanan at simple ang katuruan. Pangalawa, ang katuruan ay perfecto dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating tagapaglikha, ay perfecto. Walang pagkakasalungat at kamalian, kaya walang dapat baguhin katulad ng inyong hinahawakang kapahayagan. Kaya nagkakaroon ng revision, revised standard, sa kadahilanan na sabi nga ng Santo Papa, naging obsolete na ang Biblia. Kaya nag-iisip na naman po sila na i-revise. So ito po ang kailangan po nating isiping mabuti. Ano po ang mga nasasabi ng ating mga marunong, mga scholar? Kailangan po natin talagang pag-aralan at isipin natin kung gaano ang katotohanan. Ang pangatlo na kriteria, ang katuruan ay hindi base sa kababalaghan. Hindi po dapat milagro at ginagawa ng tao dahil sa Holy Spirit. Hindi po katotohanan yan. Naniniwala ang mga Muslim ng 5 kapahayagan, ngunit kailangan ito nasa kanyang orihinal na revelasyon. Tulad ng suhok na ipinagkaloob sa Propeta Abraham, ang Torah na ipinagkaloob kung saan napaloob ang 10 kautusan, the 10 commandments, na ibinagkaloob kay Propeta Moses, ang Salmo ni David, at ang pang-apat na revelasyon ay ang Injil o ang babasahin, ang Gospel ni Jesucristo. Nasaan na po ngayon ang Gospel ni Jesus Christ? Ito po ay hindi kailangan na makipagdebate o makipag-ano pa po, kundi kailangan lamang pag-aralan po natin na kung ang isang revelasyon na nagmula sa ating tagapaglikha
pinagkaloob sa kanyang propita, kailangan po ito na sa kanyang lingwahe. Ang lingwahe po ni Propita Jesus ay simple, alam po natin, ay Aramaic. Ngunit, ang original na aklat ng Biblia ay nasa Greek. So, mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang kailangan po nating pag-isipang mabuti. Tulad ng sabi ko nga, saan man po ako nakarating, lagi kong hinahamon ang lahat ng mga kasamahan ko, ang iba-ibang relihiyon. Kapag pinag-aralan natin ang lahat ng revelasyon, scriptures, mamamatay na lamang tayong lahat, ay hindi natin matatapos yan. Dahil debate doon, argumento doon, wala po kasino ang magaling. Ngunit ang hamon ko po sa bawat isa, simulan po ninyo ang pag-aaral sa banal na Quran. Dahil diyan po ninyo masusukat kung gaano kayo kagaling na umunawa. Tignan po ninyo na walang biases kung ano ang banal na Quran. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po biro ang ating patutunguhan. Mayaman ka man, mahirap ka man, pareho lang, tandaan nyo po ito. Pareho lamang na pagsubok yan. Mayaman ka man, napakaswerte mo, ngunit huwag kang magiging komportable, maging sigurista, dahil yung yaman mo ay pinagkakatiwala lamang sa iyo. Ibig sabihin, ang mga mahihirap kung ikaw ay nag-iisip, may karapatan sa inyong kayamanan. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, kung ikaw man ay mahirap, tandaan mo, sa kahirapan mo, malapit ka sa paraiso ng Allah. Ibig sabihin, hindi mahirap ang iyong tatahakin. Simple lamang ang buhay. Ngunit sa kadahilanan na ang isang mahirap ay walang ibang ginawa kung hindi ang magreklamo, ang gumawa ng mga paglabag, impyerno din ang aabutin mo. So nangangahulugan na pareho lang ito. Mayaman ka man, hindi mo alam kung bakit ka naging mayaman, hindi mo naunawaan na ang lahat ay may pananagutan ka. Pareho lang din. Sabi nga ni Propita Jesus, what doth a profit a man if he gains the whole world, but he loses his own soul? So, nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, imposible sa isang mayaman ang makapasok daw sa paraiso kung ikukumpara sa isang kamilyo na papasok sa butas ng karayom. Ito pong mga kasabihan lang ito, pero mayroon pong mabigat na mensahe para sa ating lahat. Tulad ng sinabi ko, ang isang mayaman, hindi ipagkakait sa kanya ang paraiso ng Allah. Ngunit dapat niyang isipin na ang kanyang kayamanan, ito ay ipinagkatiwala lamang sa kanya. It is but a trust. So nangangahulugan, huwag kang magiging sakim sa iyong yaman. Bagkus, tignan mo kung sino yung mga taong naghihirap. Tutulungan mo sila. Sa isang mahirap na hindi rin niya naintindihan ang kaniyang paghihirap, nagnanakaw, nanguhold up, kung ano-ano po ang mga ginagawa, nanluluko o kung ano po ang mga kalukuhan na gagawin.
ngunit simple lang ang kanyang buhay dapat. Magsisipag lamang siya, makakakain siya 3 beses sa maghapon, ayos na yun sa kanya. Hindi siya pinagkalooban ng yaman upang makabili ng telebisyon. Dahil ano ang nasa loob ng telebisyon? Ano ang nakikita? Lahat halos ay kalaswaan. Ang isang mahirap, hindi siya makakapunta kung saan ang Boracay, kung saan ang mga naked island, ang saan ang mga tao ay nakahubad. Dahil yun ay hindi nararapat tignan. So sa isang mahirap, lagi lamang niya siya, bakit hindi ako nakakarating ng Boracay? Bakit hindi ako nakabili ng television? 27, 42 inches or what? Napakahalaga po na maunawaan natin ang ating katayuan sa mundong ito. Uulitin ko po, ang kahalagahan kung bakit tayo nandito sa mundong ito dahil lamang tayo ay maghahanda ng ating daratnan sa kabilang buhay. Kung tama ang iyong paghahanda, forever na kasiyahan, forever na paraiso ng ating tagapaglikha. Ngunit kapag ikaw ay matigas ang ulo, hindi mo pinakikinggan ang mga dapat pakinggan at pag-aralan, ang iyong paghahanda ay magiging baliwala. Dahil ang iyong paroroonan ay impyernong apoy. Dahil hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang pang-apat na kriteriya ay ang katuruan ay hindi dapat maging salungat sa ating mga batikang sayantipiko. Ang banal na Quran, kapag ito'y napag-aralan po ninyo, halos lahat ng ating mga scientists ay binabase nila ang kanilang mga pag-aaral sa banal na Quran. Kaya po, ito po ang kailangan natin na tignan sa isang tunay na relihiyon. Ang isang relihiyon ay hindi dapat magagaya. No? Katulad ngayon, kung sino ang magaling, pwede siyang magtatag ng kanyang relihiyon. Talagang pasikatan sa ating listahan ng ating mga relihiyon. Around mga 5,000 religious organization, sect and denomination. So, talagang ang tao po ay nalilito. Kaya, kailangan po talaga natin ulit-ulitin itong mga topiko na ito upang maunawaan po natin kung bakit ang mga Muslim na nagtuturo ay talagang iniisip ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang pang-anim na kriteriya ng isang tamang relihiyon, ito ay nagtuturo sa kaisahan ng ating tagapaglikha. Na ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisa. Siya lamang at wala ng iba. So nangangahulugan, ito po ang tamang relihiyon. Ang pang-7 po na kriteriya ay sakop niya ang simula at hanggang katapusan. Ito po ay paulit-ulit ko rin itong sasabihin sa inyo. Ang Islam po
ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha ay naroroon na po sa paraiso nung sina Adan at Eva ay inilagay ng ating tagapaglikha doon sa paraiso. Bakit sila inilagay doon? Dahil sila ay nilikhang tao. Sila ay mayroong isip, may katalinuhan, may free will. Kaya doon sila sinubok ng ating tagapaglikha. Ang sabi ng Allah, ng tagapaglikha, manahan kayo at kumain ng lahat ng naisin ninyo. Ngunit huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko, ang Islam po ay nandoon na sa paraiso. Sila Adan at Eva, nangangahulugan ang ating tagapaglikha. Batid po niya na si Adan at Eva ay babagsak sa pagsubok sa kadahilanan na sila ay tao lamang. So, nangangahulugan na ang pagkakalikha kila Adan at Eva ay hindi talaga sila intended para sa paraiso, kung hindi sila ay intended para sa daigdig. Kaya nakita po natin kung ano ang kinadatnan ni Adan at Eva. Excuse me. Ito ang katotohanan na kailangan po natin matignan. At ang pagkakasala ni Adan at ni Eva ay hindi po kasalanang mamanahin po ng sangkatauhan. Hindi po totoo yan. Sa kadahilanan na sina Adan at Eva, nung sila ay nandito na sa mundong ito, sila po ay humingi ng patawad sa ating tagapaglikha at maawain, mahabagin ang ating tagapaglikha. Kaya sina Adan at Eva ay pinatawad. Ibig sabihin, kung ano ang kasalanan nila Adan at Eva, hindi po maging kasalanan nating lahat. Sila ay pinatawad na. Kaya sa pang-pito na kriteria, sakop niya ang simula at hanggang katapusan. So, ibig sabihin, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima ay nandun na sa panahon ni Adan at ni Eva. At sa araw ng bago ang paghuhukom o bago ang katapusan ng mundo, wala po ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha. Wala pong kaligtasan. So, ibig sabihin po, ang kaligtasan nating lahat ay nasa ating mga sarili kung paano natin susundin, gampanan ang ating mga tungkulin sa ating tagapaglikha. Sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang mga batas at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Kaya, tandaan po natin mga kaibigan, mga kababayan, ang pangwalo na kriteria, ito ang isang katuruan ng lahat ng mga propita at mensahero ng ating tagapaglikha. Ang sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha. Ang propita Jesus, tignan po ninyo, sa inyong kapahayagan, siya po ay nagpapatira pa. Ano po ibig sabihin? Siya po ay nagdarasal sa kanyang tagapaglikha. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan, ano pa po ba ang dapat nating gawin upang pakinggan po ninyo ang aming panawagan? Huwag na huwag po ninyong ipagkait ang kaligtasan sa inyong mga sarili. Dahil ito po ang aming panawagan. Sikapin po natin na mapaghandaan
ang ating kamatayan. Hindi po natin dapat itong katakutan. Paano natin paghandaan? Kailangan po, tignan po natin unang-una kung paano natin susundin ang mga katuruan ng ating tagapaglikha. Paano natin maiwasan ang kanyang mga ipinagbabawal? So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kababayan, simple lamang. Pag-aralan po ninyo ang Islam. Ito lamang ang katiyakan ng ating kaligtasan sa araw ng pag-uukom. Marami pa pong pagkakataon na tayo po ay magkakasama. Sisikapin ko po na sa oras na tayo magkakasamang muli ay uulit-ulitin ko ang aking kakayahan kung paano ko po maibahagi sa inyo ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, mahal na mahal ko po kayo. Tandaan niyo po yan. Sa edad ko ngayon, wala po ako bang iniisip kung hindi ang makatulong na sana kung kayo man po ay nangangailangan na tayo ay magkakaharap na mag-uusap, batid naman po ninyo ang aking telepono. Kung wala pa po kayo, bibigay ko sa inyo ngayon. 0917-138-8454. Yan po, pwede po nyo akong tawagan anumang oras para po tayo ay magkakausap. At kung ako naman po ay imbitahin po ninyo, willing na willing po akong pumunta sa inyo saan man kayo. Hindi po kayo kailangang maghanda kung ano ang dapat kong madatnan. Ang kailangan ko lamang po, pahiramin nyo ako ng inyong presensya. Your presence, yun ang pinakamahalaga. Na kung halimbawa ako man ay naimbitahan ninyo, kailangan po na ang pag-uusap natin ay huwag masasayang. So, uulitin ko po, anumang oras ninyo akong tatawagan, imbitahin, ako po ay willing na willing pa rin po na pumunta sa inyo saan man kayo naroroon. Kung alam po ninyo ang aking sasakyan, stop me if you want to know Islam. Yan lamang po ang kailangan natin sa panahong ito. Lalo na po sa pandemyang ito. Malaki po ang mensahe nito. Buong sanlibutan po ay nakakaranas ng lahat ng pagsubok. Lahat po na madatnan ng tinatawag natin na COVID. Once na it is severe, patay ka talagang bata ka. Alhamdulillah, maraming mga nangyayari, ngunit sa Islam, maliwanag po ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong karamdaman na kanyang ipinadala ay nagpapadala din siya ng gamot para diyan sa sakit na yan. So nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, ang importante lamang po na ating paghandaan. Dahil ang buhay sa kabila, yun ang forever. Sa mundong ito, wala pong forever. Lahat ay hindi talaga magbabato sa mundong ito, bagkus lahat po tayo ay mamamatay. So, ang aking panawagan po mga kaibigan, mga kababayan, huwag po ninyong pagsawaan ang pakikipag-usap ko po sa inyo.
Simple lamang po ang ating pinag-uusapan. Hindi po malalim na mga pananalita. Hindi po tayo umaabot sa mga debate or argumento. Bagkus, ipinapaliwanag ko po sa inyo, ano ba ang kahalagahan ng ating buhay sa mundong ito? What is the purpose of your life? Yan lamang po kung paano natin ito gagampanan para makamtan natin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. So mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay magpapasalamat sa inyo at naway sa muli nating pagsasama ay sabayan niyo ako sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagdinig, ng pakikinig kung ano po ang nararapat nating dapat pag-usapan. Sa mga susunod po na pakipag-usap sa inyo, ay babanggitin ko rin po ang kaibahan ng tinatawag natin na banal na Quran at ang sa Biblia. Kaya magkakaroon po tayo ng comparison sa mga susunod po na ating pagsasama. Ngunit ipinangangako ko po sa inyo, iiwasan ko po na kayo ay masaktan. Iiwasan ko po na tayo ay magkaroon ng argumento o debate. Dahil yan po ay hindi ko po pakay. Ang pakay ko po, ang intention ko po, ay magkaunawaan tayo, maunawaan ninyo ang bawat sasabihin ko, at ito po ay pakikinggan ninyo. At maluwag sa inyong kalooban na tanggapin ang katotohanan. Dahil tulad ng sinabi ni Propeta Jesus, seek ye the truth and the truth will set you free. Kaya, mga kaibigan, mga kababayan, wala na po ako ibang magagawa kung hindi manawagan, pakinggan, pag-aralan po ninyong mabuti kung ano ang Islam. Sino ang mga Muslim? Sino ang Propeta Muhammad? Sino at ano ang banal na Quran? Napakaganda po na inyo pong mabigyan pansin. No? Sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Napakahalaga po ang kanyang katauhan dahil siya po ang ipinadala sa buong sandaigdigan. Ang Propeta Jesus, siya ay padalang propeta lamang sa bansa ng Israel. Napakaliwanag po ito, nasa sa inyo po itong aklat. Kaya, tignan po nating mabuti, mga kaibigan, mga kababayan. Ang mga bagay-bagay na ito ay magbibigay sa atin ng ating kaligtasan. Wala tayong ibang pag-aaralan, pag-uusapan, maliban sa kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ito po ang masidhi ko po talagang pagsisikap kung paano ko pa po talagang maiparating sa inyo ang mga katuruan na simple lamang, wala pong malalim na pakahulugan. Kailangan lamang po na unawain natin ano po ang Islam at sino po ang mga Muslim. No? Ito po, kailangan po talagang maliwanag ito sa inyo. Kapag nakakita po kayo ng Muslim na lihis naman sa katuruan ng Islam ang kanyang ginagawa, huwag po ninyong musgahan ng Islam doon sa nakita po ninyo. Bagkus, kailangan pag-aralan po ninyo ano ba talaga ang Islam. Kaya kung minsan po, sinasabi ko nga, gusto nyo talaga matutunan ang Islam, kalimutan nyo muna
kung sino ang mga Muslim. Dahil simple lamang ang ibig sabihin ng katagang Muslim. The word Muslim is an Arabic word na ang pakahulugan po nito, mga nilikha na tunay na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin, sino man yung tao na yon na nag-claim na siya ay isang Muslim, ngunit lihis naman sa katuruan ng Islam ang kanyang ginagawa, wag po natin siyang pamarisan. Hindi po yan ang Islam. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig at insyaallah, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga simpleng mga bagay na sana ito po ay madali po ninyong matutunan. Kaya maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan, paki-like ito, paki-subscribe, pag-komentar din po kayo. At insyaallah po, marami pa po ang makakarinig, matuto ng ating mga pinag-aralan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.